There's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life. Allah knows. Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens or the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Muli tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan ang Islamic awareness dito po sa ating Muslim Hour sa ganitong araw ng linggo sa ganap na ikalima hanggang ika-anim ng hapon. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nagaanyaya sa inyo upang makinig at samahan tayo sa ating isang oras na palatuntunan, ang natatanging Islamic Awareness Programa. Dito po nagmumula sa lalawigan ng Nueva Ecija. At ang ating programa po ay hatid pa rin sa inyo ng Darun Nur, ang Development Awareness for Religious Understanding Towards Noble Unity and Reform. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito, ang DWJJ, ang Bansang Pagkakaisa, ang radyo ng Bansang Pagkakaisa. Dito lang po yan sa 684 kHz sa AM band, at tayo rin po ay napapanood sa Channel 16 sa inyong mga local na telebisyon. Sa ating palatuntunan, tayo po ay bumabati ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ating pong pagbati sa lahat ng mga nakikinig ng isang mapayapang hapon at maligayang panonood sa ating programa sa hapong ito. At syempre po, ang ating programa ay tinataguyod ng himpilang ito at tinatanong natin ng malaking utang na loob upang magpasalamat sa namamahala ng himpilang DWJJ. Sa araw na ito, tayo po ay merong panauhin at siya po ay kilalang-kilala marahil ng mga ibang nakikinig noon na tayo ay minsan ay nakapag-abroad sa ibang bansa. At siya po ang pumalit dito upang ihatid sa inyo ang mga impormasyon hinggil sa Islam at mga Muslim. Ngayon po atin pong bibigyan ng pagkakataon upang bumati ang ating kasama dito, si Abdul Hafiz Sabdullah. Siya po ang aking panganay na anak, mashallah. Jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد. Sa lahat po ng ating mga masugid na tagapakinig, sa lahat ng ating mga kapatiran na Muslim, binabati ko po kayo ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At para naman po sa ating mga kababayan na suki na natin, na masugid na sumusubaybay ng ating programang ito, ay isang magandang hapon po sa inyong lahat. Jazakallah khair,
Abdul Hafiz, at salamat naman at ikaw ay nakadalo sa ating palatuntunan sa hapong ito, at ito ay isang magandang pagkakataon upang sa iyong naging bakasyon. Alam natin ikaw ay nagbakasyon lamang ngayon at ikaw ay nagtatrabaho doon sa gawing gitnang silangan, at ikaw nga ay inshallah babalik in due time. So sa hapon pong ito, atin pong bibigyan ng pagkakataon at bibigyan ng oras at mabanggit natin yung ating tinalakay ng mga nakaraang linggo. At bago yun, mga gilyo namin taga-subaybay, nga pala sa mga kapatiran natin Muslim, para sa impormasyon po ng ating mga kapatiran Muslim, atin pong inshallah, God willing, na magkakaroon po tayo ng ang kauna-unahang Islamicong Center marahil dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, diyan po sa gawing Gapan City, Nueva Ecija. Yan po ay magiging Islamic Center at meron din po dyan library. Magkakaroon po tayo ng library, educational center at magiging multipurpose center po yan. Meron ding mga lugar kung saan tayo pwede magsala at magdasal. Ito rin po ay nag-o-offer tayo ng mga serbisyong Islamiko, katulad halimbawa kung merong sa ating mga kapatiran na gusto magpakasal sa Islamic marriage at tuloy na gusto nila magkaroon ng mga legalidad ang kanilang kasal, I mean yung mga papeles mula po sa NSO hanggang sa Sharia Court, hanggang ito, kapag ito ay gagamitin pang abroad, ito rin po ay ating aayusin doon sa Department of Foreign Affairs. Yan po. At ang magkakasal po dyan, walang iba kung hindi ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Brother Kamar bin Yaqub Sabdullah. So, bukod po sa mga pagkakasal, tayo rin po ay magkakaroon ng mga pagkakataon upang kung mayroong mga kapatid natin na yung may mga anak na kung saan mag-akika na tinatawag, yung magbibigay ng pangalan sa Islam or Islamic naming, ito po ay ginagawa din natin. At especially doon sa mga pagkakataon na kung saan meron patay sa ating mga kapatiran, yan din po ang mga serbisyo na ating ini-extend sa ating mga kapatiran. At alhamdulillah, ito pong ating Muslim cemetery na naririyan po sa Pantabangan, Nueva Ecija, na pinamamahalaan din po ng inyong lingkod, at ito po ay nasa ilalim ng pamamahala ng Darun Nur, ang Development Awareness for Religious Understanding, yung pong ating Jannatul Firdaus Muslim Cemetery. Ayan po. So, bukod po doon, kung mayroong mga gusto yung mga ating mga kapatiran, especially yung mga bagong yakap sa Islam, magkakaroon po ng mga pre-seminar, shahada pre-seminar lectures, at pwede silang kumuha ng tinatawag nating na certification for Muslim, or kaya yung tinatawag na OMA certification, yung certification for Muslim cultural minorities. Ayan, yan po ay nasa ilalim na ngayon ng pangangalaga ng National Commission for on Muslim Filipinos, NCMF. Ayan, yan po. Bukod doon, magkaroon din po tayo ng as per request, yung mga tinatawag nating symposium or whatever na kung saan gusto nila magkaroon ng mga seminars or kaya lectures. Yan po ay ating titingnan sa mga hinaharap. Yan po yung ating center po dyan sa may Barangay Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija. So doon po sa mga kapatid natin nanonood ngayon, yung mga balik Islam na tinatawag, yung ating mga kapatid. At kung gusto nyo po magkaroon ng more informations, makipag-ugnayan lang po sa ating numero 0927-8048-529. Yan po, 0927-8048-529. Yan po ang ating balita sa pinararating sa ating mga kapatiran sa buong Nueva Ecija. At ganoon din po yung tungkol sa National Commission on Muslim Filipinos. Ito po ay nabanggit na natin. At nagkaroon po sila ng launching for 2013 na magkakaroon ng mga bagong programa na ito ay ang beneficiaries po nito ay ang mga Muslim communities. Ayan. So
ang pinaabot sa atin, makipag-ugnayan sa kanila upang sa ganon malaman ng mga taga National Commission on Muslim Filipinos, doon po yan sa may Quezon City, sa Jokper Building yan, sa may malapit sa Tandang Sora. Ayan po. Doon po pwede silang puntahan at makipag-ugnayan kung ano pa man ang mga pangangailangan ng ating mga komunidad. At tayo po ay tuloy-tuloy na. Sa hapong ito, meron tayong 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa nakaraang linggo, ang natalakay po natin, binigyan natin ng pagkakataon upang maibahagi ang viewpoint naman o yung puntong pananaw ng mga Muslim sa aral ng Islam. Hinggil po ba dito tungkol sa mga balita na kung saan magkakaroon na raw ng end of the world, ang tawag dyan, yung Yaumul Qiyamah, Yaumul Qiyamah sa Arabic. So dito po sa aral ng Islam, na nabanggit natin noon, bago pangyarihin, insyaAllah ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang, siya lang ang may kapangyarihan upang iparating o upang ibigay or pangyarihin ang the day of resurrection or kumbaga the end of the world. Bago po nito, binigyan tayo ng aral. Bago mangyari yon, may mga malaking palatandaan or yung major signs na tinatawag. Kaya na-mention natin o nabanggit natin ng mga nakaraang programa hinggil dito. Unang-una nga, ang major sign nito is yung paglabas ng tinatawag natin Muslim ruler o yung Muslim na namumuno or imam. Ang imam kasing tawag nito ay yung leader. Leader ng mga Muslim sa buong mundo po ito, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Syria or sa Saudi Arabia, ngunit siya po ay mamumuno sa buong mundo doon sa Muslim Ummah na tinatawag, yung henerasyon ng mga Muslim ngayon. Ang kanyang pangalan po ay Imam Al-Mahdi. So, hindi pa po siya natin hindi pa siya lumalabas ngayon, wala pa siya. So, ibig sabihin, ang unang major sign ay hindi pa natin nakikita ngayon. Ang pangalawang major sign nito, nabanggit sa Quran at sa Hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung paglabas ng tinatawag natin Antichrist or Ad-Dajjal sa Arabic. So dinescribe po natin ito last Sunday kung ano yung mga physical characteristics ng Antichrist, ng Ad-Dajjal na ito, na meron siyang isang mata, siya'y mapandak lamang or maiksi at mataba, malaki ang kanyang katawan, kulot ang kanyang buhok at meron siyang red complexion, mapula po ang kanyang mga kutis, ayan, at mga ibang mga katangian. So yan po ay isa sa mga major sign or malaking palatandaan or tanda na bago dumating ang araw ng pagkagunaw ng mundo. Pang-apat or pangatlo, yung pagdating or pagbaba ng tinatawag nating ni Isa alayhis salam na anak ni Maria or yung ni Jesus, ni Jesus Christ. Yan po ay pinaniniwalaan ng mga Muslim, pinaniniwalaan natin yan na siya'y bababa dito sa lupa sa mga darating na panahon na naayon sa pagbibigay pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin po sa hadith yan kung saan siya lugar na bababa sa may white minaret or minara, dyan po sa gawing Syria. Ayan, sa gitnang silangan. Yan po yung pangatlo at pang-apat, yung paglabas ng tinatawag nating Gog and Magog, yung Yajuj at Majuj. Ito pong Yajuj at Majuj, ito ay nanggaling sa lahi ng propeta Enoch, sa kanyang anak na si Japhet. Ang mga Yajuj at Majuj ay sila po ay mga ward na mga nilalang. Sila ay mga tao, ngunit kakaiba yung kanilang mga characteristics, mga pag-uugali at mga physical na kaanyuhan. At sila po ay ngayon pinaniniwalaan ayon sa hadith, aral ng Islam. Sila po ay naggumagawa ng butas ngayon in roads, gumagawa sila ng tunnel diyan po sa gawing Moscow, at sinabi yung mga lugar kung saan doon. At ito po ay nasasakupan ngayon ng Soviet Union, yung lugar na yun. Okay, yung panglima, yung
yung pagbagsak ng kalupaan ng major occultation ng kalupaan sa Arab Peninsula, sa East at saka sa West at saka sa Arab Peninsula. Meron na yan nangyari, ngunit hindi pagaanong malaki ang mga paglubog ng kalupaan na yan. Pero ang sinasabi dito, major na paglubog ng mga parte ng kalupaan sa East, sa West at saka sa Arabian Peninsula. At lalabas din po, magiging isang major sign ang paglabas ng mga mababangis na hayop sa ilalim ng lupa, yung wild beasts. At ganun din ang mabubura yung Quran, yung pong sulat ng Quran na binabasa ng mga Muslim ngayon at ginagamit natin, pag-aaralan yan, isang araw magiging tanda yan ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo kapag ito ay systematically mabubura po, mawawala yan sa mga sulat, sa mga aklat, wala nang mababasa. Yun po ang isang major sign. At darating din isang major sign yan, susunod noon yung pagkasira ng Kaaba, na kung saan pinupuntahan ng mga yearly pilgrimage ng mga Muslim. Masisira na po yan. Papayagan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masisira bilang malaking tanda ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo. Dahil dati noon, inattempt na po yan ng panahon pa ng Abraha. Yung panahon pa ng hindi pa sinisilang ang Prophet Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito po ay tinangkang wasakin ng isang hari ng Yemen. Ang pangalan niya si Abraha. So nagdala po siya ng mga elepante at wawasakin niya ang Kaaba. Ngunit hindi nangyari yun dahil merong nagpo-protect, ang dakilang tagapaglikha ang siyang nagprotect na hindi nila nasira, at yung mga elepante ayaw sumulong upang wasakin yung Kaaba. At sila ay napahamak at naging parang mga naiwang mga tuyot, mga pasyok, dahil sa may pinadalang ibon at sila ay nasunog doon sa mga bato na nanggaling sa impyerno. So dito po yung kasaysayan na ito, ang istorya na yun ay ang pagwasak ng Kaaba, isa sa mga major sign na darating. At magkakaroon din po bilang major sign yung paglabas ng usok. Ang usok na yan ay magkakaroon ng sa himpapawid at sa mga kalupaan na ito, na kung saan ang usok na yan ay magiging parang lason or kaya masusuffocate yung mga tao. Hindi tayo makahinga dahil sa tindi ng usok, lalabas ang usok. Hindi lang yung usok katulad ng mga pag sa umaga or kaya yung parang ulap, hindi po ganun. Talagang usok na hindi makakahinga ang tao. Kaya isa yan sa mga major sign. At yung panghuling-huli na, panglabing isang major sign, yung paglabas ng apoy sa ilalim ng kalupaan. At ito pong apoy na ito ang siyang magdadala o kaya mag-iipon sa mga tao na matitirang buhay sa panahon na yaon, upang sila ay mapunta sa isang lugar at doon sila pupuksain ng Allah subhanahu wa ta'ala at maabutan nila yung pagkagunaw ng mundo. So ito po ay isang aral na kung saan base sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alinman sa mga isa na ito ay wala pa tayong nakikita sa ngayon. So ang mga Muslim po sa turo ng aral ng Islam, hindi po tayo kabado or kaya natatakot sa mga prediction or sa mga balibalita, either ito'y science or whatever, kasi ang siyensya ang gumawa ng mga perfect equation, lahat po sa himpapawid. Ang mga science of meteorology, science of oceanography or anumang klase ng siyensya, branches ng siyensya, yan po ay nanggaling din sa kapangyarihan ng Allah. Binigay niya yan. Disenyo niya ang kalawakan. Disenyo niya ang mga lupain, ang lahat ng nilalaman ng mga planeta, lahat na yan. Nakita po natin yung perfect equation ng layo ng mundo na ito doon sa araw. Hindi niya nilagay ang Earth doon sa unang-una, malapit sa araw. Nilagay niya sa pangatlo. Bakit? Pag tayo nilagay sa unang-una, harap ng araw, masusunog at mawalang buhay. Hindi naman nilagay ng Allah doon sa pang-apat na yung Earth. Nilagay niya sa tatlo dahil pag nilagay tayo sa pang-apat, ay maaring walang buhay dahil masyadong malamig. Maaring walang mabubuhay. Dito po ang perfect equation, equilibrium na ginawa ng Allah. Tayo po ay pangatlo mula sa araw dahil meron tayong changing climate. Merong mainit, merong malamig, may hangin at mga iba pa. So perfect equation po. So ibig sabihin, yung lahat na binigay ng Allah ay siyensya yan.
Ibig sabihin, ang siyensya ay nanggaling sa dakilang tagapaglikha. So ngayon, nagpe-predict ang siyensya ayon sa mga haka-haka ng tao. Ay uunahan pa ba nila ang dakilang tagapaglikha? Ha? Na sila yung magtuturo kung kailan darating ang araw ng pagkagunaw ng mundo? Abay, mukhang baliktad yata. So tayo po mga Muslim ay naniniwala tayo doon sa mga sinasabi ng Allah based sa Quran at saka pinatutunayan ng siyensya. Yung pong mga panghimati sa atin, yung mga nakikita at nararamdaman natin ngayon. Pagdating ng mga earthquake or yung mga lindol na yan, yung mga typhoon na dumarating sa ating taon-taon, ilang typhoon ang bumabanat sa ating bansa taon-taon. Dito po ay daanan ng mga typhoon. Yun po ay kasalian sa disenyo, kasalian sa kung ano yung nilikha ng dakilang tagapaglikha sa kanyang kapangyarihan. So ito yung mga kumbaga tayo ay palagian lamang pinaalalahanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na isang araw meron pang matinding darating at yun na yun ang last hour, ang pagkagunaw na ng earth na ito na darating yung araw na yun. So yung mga dumarating sa atin ngayon, ano lang yan kumbaga pinupukaw lamang tayo or preliminary yan kumbaga sa kaso, preliminary investigation kung tayo nag-investigate. Anyway, yun po yung ating natalakay nung nakarang araw, nakarang linggo, parang nireview lang natin. Ngunit ang tanong dito, pag nangyari na ba yun na nasa sa Allah ang kapangyarihan at kung ano yung sinabi niya sa loob ng Quran at tiyak ito yung mangyayari. Hindi man ngayon, sa mga mahabang panahon sa ating kaalaman or milyong pa man taon na abutin yan, hindi natin alam, sa kanyang kaalaman, isang iglap mata lang po yan. So depende po yan sa Allah kung ano yung paparating niya sa atin at doon sa pagdating ng hour na yon, ano ba yung magaganap? Senaryo. Sa aral po ng Islam, merong malinaw na senaryo kung ano yung magaganap. Ito po, bibigyan natin ng pagkakataon si Abdul Hafiz upang ibahagi naman niya yung aral sa Islam tungkol sa senaryo sa pagdating ng araw ng pagkagunaw ng mundo na yon, or the day of resurrection, or the day of end of the world, o ano bang tawag natin dyan, or the day of al-yawmul qiyamah doon sa Arabic na tinatawag. So inshallah Abdul Hafiz, bigyan mo ng pahapyaw informasyon ng ating mga listeners at nanonood hinggil doon sa senaryo na kung ano yung mangyayari kung darating na yung araw na yun. Marami pong salamat, Ustadh Qamar Sabdullah. Tunay po na tama yung nabanggit ng ating tagapagsalita na nararapat lamang na patungkol sa mga ganitong bagay ay doon tayo parati ang bumabalik sa kung ano ang ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin patungkol sa description o ay mga impormasyon tungkol sa araw ng paghuhukom o the day of resurrection. Nabanggit po kanina na yung mga malalaking palatandaan ng pagdating ng araw na ito. Yung tinatawag natin ng mga major signs. At pagkatapos po na maganap itong mga major signs na ito, ay magkakaroon po ng isang kumbaga ultimatum na pagkuha ng buhay ng lahat ng may buhay dito sa mundo, pati na rin sa buong universe. Ito po yung sinasabi nila na pag-ihip ng trumpeta. Ang buli yan, yun po. Yun. Ang nakatalaga po dyan ay walang iba kundi si Angel Israfil alayhis salam, na kung saan ay isa sa mga alagad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa mga dakilang anghel na naka-assign para gawin ang pag-blow ng trumpet. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Humigit kumulang ang ibig sabihin ng aya o isang verse na binasa natin mula sa loob ng banal na Quran. At pagkatapos, ang tambuli o ang trompeta
ay hihipan. At ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay babawian ng buhay maliban lamang sa naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ito ay muling hihipan at ang lahat sa isang iglap ay magkakaroong muli ng buhay at babangon mula sa kanilang kinasasadlakan. Sila ay titingin sa kanilang harapan at maghihintay sa kanilang tagapaglikha upang sila ay litisin. Ito po ang unang-unang magaganap pagkatapos na mayari ang mga major sign bago maganap ang pagkagunaw ng mundo. Ito po ang pag-ihip sa trumpeta na kung saan ay i-describe sa atin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung papaano magsisimula ang isang kumbaga paglipat ng ating buhay mula sa buhay sa mundo patungo sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom. Ipagpatuloy po natin ang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And the earth will shine with the light of its Lord, Allah, when He will come to judge among them, among the men and women. And the book will be placed open, and the prophets and the witnesses will be brought forward, and it will be judged between them with truth, and they will not be wronged. At pagkatapos nun, ay ang mundong ito ay para bagang sisikat ng panibagong itsura niya at magkakaroon ng isang liwanag na kung saan ay magdadala ng matinding pahirap at pasakit sa lahat ng mga tao na nandoon sa araw ng paghuhukom na iyon, na kung saan darating ang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala at siya lamang ang nag-iisa na magsisilbing hukom sa lahat at ang mga libro ng bawat isa ay bubuksan. Ang libro pong ito na tinutukoy ay walang iba kundi yung ating talaan ng mabuti at masasamang gawa nung tayo ay nabuhay dito sa mundong ito. So ibig sabihin kasama ang Ustadh Kamar ay bawat isa sa atin ay lilitisin according doon sa ating libro o talaan ng mabuti o masamang gawa. MashaAllah. At pagkatapos noon, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. At para doon sa mga disbeliever o doon sa mga tahasan tumanggi sa pagkilala sa kaisahan ng dakilang tagapaglikha, sila ay ipapalasap sa kanila ang naglalagablab na init ng impyerno, na kung saan ay parating pa lamang sila doon sa mga gate o mga pintuan ng impyerno na ito, ay naghihintay na kaagad sa kanila at ito ay nakabukas na para bagang ito ay nag-aabang upang sila ay i-ambush. At pagkatapos, kapag sila ay dumating dito, kaagad-agad ito ay isasara na para bagang sila ay mga prisoners na kaagad-agad ay ikukulong. At pagkatapos, ang mga tagapagbantay na naitala sa lugar na ito, ang impyerno, ay magsasabi,
Did not the messengers come to you from yourselves, reciting to you the verses of your Lord, and warning you of the meeting of this day? This day of yours, they will say, yes, but the word of torment has been justified against the disbelievers. At pagkatapos sila itatanungin mismo ng mga malaika na ang mga angels na inassign ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng impyerno, sasabihin nila, hindi ba ang inyong tagapaglikha ay nagpadala sa inyo ng mga mensahero upang magbigay babala sa inyo na kung saan sila din ay nanggaling mula sa inyong mga angkan, na kung saan kanilang ipinapaalala sa inyo ang mga mensahe mula sa inyong tagapaglikha at ang mga babala tungkol sa pagdating ng araw na ito, ang araw ng paghukom. At sila ay sasagot, tunay na sila ay dumating sa amin, ngunit ngayon ay huli na ang pagsisisi at ang kaparusahan ay ngayon ay magaganap o maigagawad na laban sa mga hindi mananampalataya. So ganito kasaklap ang sitwasyon ng isang walang pananampalataya sa nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang mukha na maiharap sa pagdating ng oras na iyon. Ipagpatuloy natin ang aya. Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. At para naman doon sa mga tao na kung saan ay ginampanan nilang mabuti at kanilang isinapamuhay kung ano ang kanilang mga obligasyon sa kanilang nag-iisang tagapaglikha, ay walang ibang tatahakin kundi ang napakasarap na naglalaman ng awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso. Hanggang sa sila ay marating nila ang mga pintuan nito at ito ay naghihintay na nakabukas para sa kanilang pagdating. At sasabihin sa kanila ng mga tagapagbantay nito, Salamun alaikum. Ibig sabihin, kapayapaan para sa inyo. Tunay na kayo ang mga kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong masunurin sa kanyang mga pinag-uutos. Kaya't kayo ay pumasok sa kanyang habag at sa kanyang pagpapala, at kayo ay minirahan dito ng walang hanggan. Dito, mga kapatid, ay isinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung maiksing description o yung katangian na naghihintay para sa mga tao na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at dun din sa mga tao na ay masasabi natin ng mga pasaway na tahasan na tumalikod sa sunod sa kung ano ang batas na ipinarating ng nag-iisang tagapaglikha dito sa mundong ito. Ito ay maikling pagpapaliwanag tungkol sa mga sitwasyon at magiging ating sitwasyon doon sa sandaling iyon, sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na kung saan ay niriwaya ni Abu Hurairah, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagitan ng dalawang pag-ihip ng trumpet o ng tambuli ay magkakaroon ng interval na 4 po. At siya itinanong, Ya Rasulullah, o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin ba ng 4 po ay 40 araw? Ngunit hindi sumagot ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, at siya itinanong muli, ibig sabihin man nito ay 40 buwan? At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay wala akong masabi tungkol dito. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala ng tubig mula sa kalangitan,
na parang ito ay magsisilbing pandilig dun sa lupa, at ang bawat madiligan nito ay sisibol na para bagang mga halaman. Ngunit sa kabaligtaran, ang sisibol dito ay hindi mga halaman, ngunit ang mga tao. Ibig sabihin, kasama ang Ustad Qamar, ang tao ay tutubong muli at mag-a-assemble ang kanyang katawan ng kusa sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang tanging maiiwan lamang mula sa parte ng ating katawan mula nung tayo ay mamatay at mabulok doon sa ating libingan, ay yung nag-iisang maliit na buto diyan sa ating gulugod. Ito ang tanging matitira mula sa ating katawan, at mula rin dito tayo ay sisibol muli at babangunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan, Abdul Hafiz, mashallah. So yun po yung napakinggan natin ang ating kapatid sa Islam na kanyang sinalaysay ang parang summary or scenario, maiksing scenario na kung saan ang dalawang tambuli, ang pag nangyari na yung paghihip ng pagkagunaw ng mundo, magkakaroon ng unang-unang ihip ng tambuli, mamamatay ang lahat ng may buhay. Lahat ng may buhay sa buong mundo, sa buong universe na ito, mamamatay. So magkaroon po ng pangalawang ihip yon. Yung pangalawang ihip na kung saan sinabi ang interval noon ay 4 na po. So nung tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang idea, tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Maaring 40 taon, maaring 40 bilyong taon, or 40 oras, or 40 linggo, 40 buwan, hindi po natin alam. Pero sa kaalaman ng Allah, sa kanyang knowledge, yun yung interval na kung saan ang haba ng mula sa paghihip ng unang ihip, mamamatay ang lahat ng may buhay, at pangalawang ihip, mabubuhay muli. Bago ihipan yun, magkakaroon ng yung tubig na magpaparating ng parang tubig ulan na yon, mabubuhay at tutubo doon. At yung tutubo lang sa atin, yung parang buto na naiwan dito sa ating gulugod na ito, hindi pala ito mabubulok sa ating katawan. Ito po ay napatunayan sa siyensya, napatunayan ng mga tinatawag nating sa science of anatomy, na yung ating gulugod, yung buto natin dito sa likod ng ating puwit, yung pinakadulo ng ating spinal column yata ito, pinakadulo. Ito po yung matitira na hindi mabubulok. Of course, itong mga buhok natin na ito, hindi matagal mabulok yan, mga buto matagal, pero mabubulok din po yan. Ang hindi lang mabubulok at matitira doon, yung sisibol muli na parang buto ng mais or buto ng halaman, at ito'y mula doon sisibol muli ang tao at mabubuhay. Yung ating pinakagulugod dito na may buto, doon po mabubuhay muli ang tao na doon babangon at tatayo sa harapan muli, at magkakaroon na ng tinatawag na Judgment Day, yung araw ng paghuhukom na. Ganun po yung senaryo. Yan yung sa aral ng Islam na kung saan, paano ba natin, siguro may mga nag-iisip na sinasabi nila, paano na sinasabi nitong mga tao na ito na ganito ang maging senaryo? Galing na ba sila doon, or nangyari na ba ito at alam nila? Hindi po ganoon. Tayo po ay ganoon din. Tayo ay mangmang dati at hindi natin alam yung mga bagay na ito. Ngunit sa aral ng Islam, ito po ay nakalagay sa loob ng Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po natin ito voluntarily na binabahagi sa ating mga kapatid ng Muslim, unang-una, at sa lahat po ng mga tao na nakikinig sa atin, upang magkaroon ng ideya, magkaroon ng kaalaman tungkol sa aral ng Islam, sa senaryo ng pagkatapos na magunaw ang mundo. Yung senaryo na bago magunaw, yun po, sinalaysay na natin yun, na magkaroon muna ng major sign bago magunaw ang mundo. Pag lumabas na lahat yung major sign, at yun po yung senaryo ang mangyayari base sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naalala ko yung nabanggit mo na kung saan yung interval na yun, yung paborito or always napipili dyan
sa loob ng hadith or kaya sa mga hadith na yung 40, maging ang pagtagal ng Dajjal pag siya'y lumabas dito, 40 rin. 40, yung 40 na yun, yung 40 araw, isang araw katulad ng isang taon. Yung isang araw katulad ng isang buwan. Yung isang araw katulad ng linggo ang haba. Tapos the rest of the day is normal. Kaya yung 40 yan, talagang ika nga, pati doon sa interval ng paghihip ng tambuli mula sa una hanggang sa pangalawang tambuli, 40 na po rin. So yan po ay knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yung nabanggit natin, yung tungkol sa equilibrium, yung total perfect equation nga, yun yung sa knowledge ng Allah. Alam niya kung ano yung kanyang nilikha at kung ano yung mangyayari at paano umiikot ang mundo na ito. Nilikha po itong mundo na ito, nakadisenyo na ito at kaya ginawa niya sa isang taon 365 days. Sa 365 days, araw-araw po sumikat ang araw, 365 points din yan. Ang sikat ng araw, pag sumikat siya doon sa point na yon, hindi na sisikat muli doon. Sa ibang point naman, nalihis doon konti. So magiging 360 points ang sikat ng araw, 365 ang sikat ng araw. Araw-araw na ginawa ng Allah sa buhay ng anak ni Adam, 365 days, tapos 365 points kung saan sisikat ang araw. Yan po ang disenyo, perfect equation, ang equilibrium ng Allah sa buong universe na ito. Kahit pa man yung mga siyensya na napapatunayan at ito ay nadidiscover ngayon at pinagkukumpara ng mga comparative religion analysts na yung ayat sa loob ng Quran at saka sa mga nabanggit sa siyensya ay talagang nagtutugma. Pinuprove ngayon ng siyensya yung katotohanan ng nabanggit sa loob ng Quran. Halimbawa, ang siyensya ng embryology, ang siyensya ng oceanography, ang siyensya ng anatomy, ang siyensya ng biology, zoology, yung nag-aaral doon sa mga heavenly body, mga astronomy, siyensya ng astronomy, ng oceanography. Lahat po yan ay merong ayat sa loob ng Quran. Nandoon na dati, sinabi na ng Allah, noong ngayon pa lang or lately pa lang na discovery ng mga scientists. So ganun po, yung Quran is hand in hand, the science is proving the Quran itself. So ito'y nagpapatunay na ang Quran ay ang siyang tunay na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga scientists, pag na-discover nila ito, wala pong silang atubili na yumakap sa Islam dahil napapatunayan nila ang katotohanan ng salita sa loob ng Quran. Marami na pong mga scientists, may nabasa tayo yung mga scientists ng Koreano siya or Chinese siya na ng kanilang mga discoveries ay nakita nila sa loob ng Quran na nandoon na bago nila na-discover yung mga kanilang discoveries. So ito po ay isang patunay na kung saan ang mga nababanggit sa loob ng Quran hinggil doon sa mga sinasabi natin, yung major signs, yung mga senaryo na kung saan magaganap, yan po ay nasa loob ng Quran. So nakita natin yung araw, yun yung pangkalahatan, Abdul Hafiz, pangkalahatan na senaryo sa araw ng paghuhukom. Doon po mula sa general, pupunta tayo sa specific. Yung specific sinasabi natin, yung individual na mamatay ang tao. So yung individual na mamatay tayo, unahuli kasi ang pagkamatay ng tao. Magmula kay Propeta Adam hanggang sa malapit ng aabutin ng araw ng pagkaguno ng mundo, ang pagpatay po ng tao yan halos araw-araw. So saan ba mapupunta yung mga tao na yan? Andiyan po sila naghihintay sa loob ng barzak na tinatawag. Sa aral ng Islam, nandiyan po sila at sa loob ng libingan na yan, mayroon pong punishment and reward. Hinihintay nila habang hindi pa darating yung araw ng paghuhukom. Yung pagkaguno ng mundo at paghuhukom. Nandiyan po sila lahat. So while doon po sa loob, may mga senaryo din nangyayari. Marami pong mga hadith na nagsasabi at nababanggit dyan yung mga senaryo tungkol sa punishment. Halimbawa, yung senaryo ng adultery. Yan po ay mararamdaman ng mga adulterers dyan, ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Sila po ay parang ino-oven sa loob ng mainit na oven habang nandyan sila sa loob ng barzak or libingan. At marami pa iba. Depende po sa kung anong kasalanan ang nagawa natin dito habang tayo nabubuhay. So yun yung senaryo sa loob ng libingan individually. Yung sinasabi natin yung ang senaryo ng pangkalahatan ng
Nang inihip na ang tambuli, mamamatay na lahat ng may buhay, at pag pangalawang ihip, mabubuhay muli yung namatay na may buhay na yun. So doon bibigyan ng hatol ng Allah, doon hukumin at doon bibigay sa atin yung ating autobiography, yung ating sariling kasaysayan, libro ng ating kasaysayan ng buhay habang tayo nabubuhay. Tayo po mismo ang magbabasa ng ating book of life na tinatawag. So ang tanong dito, in what language, in what dialect? Ito po ay nakasulat sa Arabic dialect. So take note, pag ito ay nasa Arabic dialect, kailangan natin matuto tayo mag-Arabic dito sa mundo. Pero wag po tayo mag-alala. Gagawin walang kulang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Papangyarihin na tayo ay makakabasa mismo sa ating mga ginagawang mga deeds. Either ito'y good deeds or ito'y bad deeds. Yun po ay ating babasahin ang ating book of life doon sa senaryo na kung saan nandoon na lahat ang oras or ang sitwasyon na kung saan darating na ang araw ng paghuhukom. Yun po yung yung aral ng Islam na kung saan nababanggit natin at binahagi sa atin ng ating kasama si Abdul Hafid sa hapong ito, naway sa kanyang pagbalik doon sa KSA or Kingdom of Saudi Arabia ay nagsilbing alaala itong pagkakataon na ito, itong ating programa. At sa mga karagdagang mga kaalaman tungkol sa Islam ay makipag-ugnayan lang po sa ating sa Islamicong library na diyang bagong gawa diyan po sa Gapan City, Nueva Ecija. Yan po ay hindi pa talagang open for public, ngunit while hindi pa yan bukas talaga, pwede na po makipag-ugnayan sa inyong lingkod kung ano yung mga kailangan or whatever, na kung meron kayong mga katanungan or suggestion sa ating mga aktibidades. At ewan ko kung meron pang karagdagan si Abdul Hafid sa gustong idugtong doon sa may kaugnayan doon sa sa ating programa. So yun po yung ating sa hapong ito na binahagi sa ating palatuntunan. At naway ang ating kapatid si Nasser Sebastian, kung siya ay nanonood at nakikinig ngayon, ay makipag-ugnayan din sa atin sa pagiging pagkakaroon ng mga development sa ating programa, especially po dyan sa Metro Manila sa kanilang DWBL na Islamic Radio Program at mga ibang mga aktibidades dito po sa ating probinsya sa Nueva Ecija. Ang kailangan nating ayusin yung ating mga kapatiran dyan upang bigyan sila ng awareness tungkol doon sa kanilang mga kung saan sila makipag-ugnayan na pansamantala habang nandito sila sa Luzon. Ang National Commission for on Muslim Filipinos po, ang NCMF, ay siyang nangangasiwa ngayon sa lahat ng mga Muslim communities. Sila po ang natatanging department ng government department or office na kung saan direkta sila under the Office of the President, ang National Commission on Muslim Filipinos. Sila po ay they were mandated to preserve, to look after the Muslim communities, preserve their yung tinatawag nating traditional yung mga cultural heritage natin, at especially ang ating religious mga activities. Sila rin ay tumutulong sa mga ibang economic reform. Halimbawa, nagbibigay sila ng mga programa ngayon tungkol sa mga halal. Nakikita po natin ngayon yung meron tayong Halal Manila. At ito pong Halal Manila na ito ay sa ilalim ng coordination between National Commission for on Muslim Filipinos at sa mga ibang private sector, mga NGOs. So sila po ay tumutulong especially doon sa mga magkakaroon ng hanap buhay ang ating mga kapatiran, hindi lamang sa larangan ng mga pagkain halimbawa, maging sa mga ibang mga produkto locally made ng ating mga kamusliman, or yung mga produkto na produkto ng lutong Pilipino, na ito'y halal sa ating taste, sa ating pamamaraan na kaya nga tinawag Halal Manila. So meron silang mga embutido pero ito'y halal. Meron silang let's say yung mga ibang naririnig natin na hindi halal, magagawa natin yung halal. So hindi lamang yan, katulad din ng mga nagkakaroon sila ng mga rescue team halimbawa. Yun din po ay isang
gawain or aktibidades ngayon ng Halal Manila sa pagkikipag-ugnayan doon sa National Commission on Muslim Filipinos. Sila po nag-extend ng mga seminars kung paano nga bumangon sa sariling komunidad. Kung paano bumangon sa sariling komunidad ang ating mga kapatiran. Masya Allah. So alhamdulillah, tayo po ay meron na lamang 5 minuto na lalabi sa ating programa. Abdul Hafiz, pagkakataon mo na ito upang imbitahan ang mga listeners at mga manonood sa ating palatuntunan at ay yung mensahe hinggil sa ating aktibidades dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, inshallah. Alhamdulillah, nais man natin na ipahabaan pa yung ating pagbibigay ng mahalaga impormasyon tungkol sa ating paksayan sa hapong ito, ay naubusan na po tayo ng oras at pansamantala nating magpapaalam sa ating mga masugid na tagapakinig. Nais po natin batiin yung mga brothers and sisters natin diyan sa Gapan City at nais po natin silang ayayahan kung ano man yung kanilang kumbangay pangangailangan o mga katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Islam o mga related na problema, ay manyari po lamang na kayo ay sumadya dito sa aming pansamantala na nagsisilbing Islamic Center diyan po sa Hyatt Salon. Matatagpuan po natin sa tabi ng Gapan City Plaza, malapit po sa CVC Supermarket. So kung ano pa po ang ating kailangan, kung may kailangan tayo na linawin tungkol sa ating pananampalataya o kaya ay nangangailangan ng mga pamphlets, ay maluwag po ang aming mga pintuan upang kayo ay tulungan. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga masugid nating tagapakinig dito sa ating programa at sana po ay patuloy nating suportahan itong ating programa tuwing linggo sa takdang oras pa rin po ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Maalala ko nga, Abdul Hafiz, kumusta naman yung mga kapatiran doon sa Riyadh sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia? Paano naman yung nagiging Islamic activities doon sa Riyadh? Yung mga Pilipinos, yung mga Filipino citizen doon sa Riyadh. Alhamdulillah, yung ating mga brothers and pati na rin yung mga sisters ay kumbaga madali nilang ma-access yung mga tulong mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng ating mga Islamic centers diyan sa Riyadh, particular yung malapit diyan sa mismong sentro ng Riyadh. Dahil sa lugar na yan, ang bawat community o bawat kung masasabi natin na purok o barangay ay nagbibigay sila ng libreng serbisyo para doon sa mga Muslim, lalong-lalo na yung bagong yakap sa Islam. Mashallah. Kaya alhamdulillah, sa tuwing Friday ay binibisita natin itong mga Islamic centers na ito at patuloy ang pagdami ng ating mga kababayan na talagang patuloy ang kanilang pagyakap sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, nung sa aking na-experience, sa kada linggo na ako ay uma-attend doon sa Islamic center na yon, ay paparami ang yumayakap sa Islam. Minsan ay 10 at minsan inaabot pa ng mahigit 15. Sabay-sabay sila na nagpahayag ng shahada. Araw-araw yun? Every Friday. Every Friday, mashallah. Mashallah. So yun po ang ating balita ng ating Abdul Hafiz na panauhin sa hapong ito. At naway tuloy-tuloy ang ating magiging ugnayan kahit man ano pa man ang mga sitwasyon dito sa Pilipinas at doon sa gawing gitnang silangan. Alam natin ang pinaka magandang lokasyon na kung saan ang mga Pilipino yung kung saan nila masilayan or kaya makita yung aral ng Islam ay doon sa lugar ng sa gitnang silangan na yon. Kasi maraming mga aktibidades na kung saan immediate na pwede nilang puntahan. So ito po ay salungat doon sa mga maling haka-haka ng mga iba na kung saan binabayaran ng mga tao upang yumakap sa Islam. No, sila po ay bumapasok sa Islam voluntarily at dahil sa natunghayan nila ang aral ng Islam.
So wala na pong tayong oras sa puntong ito. Sa buong puwersa pa rin po ng himpilang ito ang DWJJ. Tayo po ay nagpapasalamat ng marami at sa lahat ng mga tao na nakatulong sa ating palatuntunan, maging kay Abdul Hafid sa pagiging guest niya sa hapong ito. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang pansamantalang nagpapaalam sa inyo sa hapong ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ang radyo ng pambansang pagkakaisa, DWWJ 684 kHz AM, sumasahimpapawid mula sa lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Celebrating 13 years of public service, DWWJ. Pag kailangan natin ng tools, tiles, cornices, baseboards, fixtures ng kusina, banyo at ilaw with quality, alam natin sa TNT Home Improvement meron yan. At may bago pa, tulad ng laminated flooring, polycarbonates, insulation at imported tiles. Ito pa, may wholesale na at pwede pong magbayad through credit card. At salamat sa inyo, 14 na taon na po tayo. TNT Home Improvement Center, Kilometer 114 Maharlika Highway, Cabanatuan City with phone numbers 463-3501, 463-7439, 463-383.